Madali lang po talaga itong gawin na hindi na po natin kailangan na masahin pa ng todo yung ating crust. Kahit na wala kang oven ay pwede talaga kang makagawa nito kasi pwede lang naman itong lulutuin sa ating kaldero. Pwede talagang ihanda kahit sa anumang okasyon at lalong pwede natin itong pagkakitaan. Kaya to this video, ito po yung ating gagawin kaya simulan na po natin. So unahin po natin gawin yung ating crust. So dito meron akong 1 in 1/2 cups ng ating all-purpose flour at 1/2 teaspoon ng asin. Sinala ko po yung aking harina kasi napapansin ko po na maraming bilog-bilog. And then mix lang muna natin ito at dito maglagay na tayo ng 1/3 cup na tubig. Pwede din tayo ditong magdagdag ng tubig kahit kaunti lang kung napapansin po natin na masyado lang matigas yung ating dough. At dito maglagay lang ako ng 1/3 cup ng margarine. Pwede din gagamit po tayo dito ng shortening at pwede ding pure butter. At masahin lang po natin yan hanggang sa mag-well combine po yung ating mga ingredients. Ito mga ga-okay na po ito. Pwede po natin itong ilagay sa ating ref ng mga 30 minutes at pwede ding hindi na. Pwede na dito na lang po sa ating room temperature ay i-rest lang muna natin ito ng mga 30 minutes. So dito naman tayo sa ating mixture. Meron po ako ditong 3 piraso ng large na itlog. Whole eggs po itong ilagay natin. At maglagay po tayo dito ng egg yolk. At 1/2 cup ng white sugar at 1/2 cup ng powdered milk. At 4 tablespoon na cornstarch. At dito muntik ko nang nakalimutan yung isa pa nating egg yolk ay 3 egg yolk na po yung nailagay natin dito. Kailangan natin dito ng 3 egg yolk at 3 pirasong large na whole eggs. At dito naglagay tayo ng 1 teaspoon ng vanilla, 1/3 cup ng tubig at 1/2 cup ng condensed milk. At ang last po natin na ingredients ay 2 cups na evaporated milk. And then haluin lang po talaga natin ito hanggang sa madurog natin yung ating itlog nang mag-well combine yung ating mga ingredients at nang matunaw na din yung ating powdered milk at cornstarch. At salain natin itong ating mixture ng 3 or 4 na bisis. At ito na mga ga, isit aside lang po natin yung ating mixture ay dito naman po tayo sa ating pabalat, palaparin na po natin yung ating crust. At ang hulmahan ko na gagamitin ay may sizes po ito na 28 cm by 3 cm. At binanyahan ko lang po yan ng margarine. At ito na po yung ating pabalat, malambot na po ito, hindi na po ito uurong paglaparin po natin. At sa pagbarilya po natin dito ay huwag lang masyadong manipis at huwag ding masyadong makapal. Ay tansyahin lang po natin yung sukat ng ating hulmahan. At bago po natin ilagay dito yung ating mixture, ay banyahan lang po natin ng tubig para po makuha din yung halo-harina. At nang dumikit din dito yung ating mixture. At lagyan po natin ito ng mga 1 in 1/2 cups ng ating buko. At isunod na din natin ditong ilagay yung ating mixture. Mga ga, sa ating video ngayon ay sa oven ko po ito lulutuin. Pero pag kayong mga ga na wala po kayong oven, ay pwede talaga ninyo ito lutuin sa ating kaldero. May mga video na po tayo nito ha, na niluto po natin sa ating kaldero. Bali mahina lang po yung apoy ng kalan po natin dito. At lutuin po ninyo sa inyong mga kaldero ng mga 1 oras. Yung walang tubig yung ating kaldero ha, at maglagay lang po kayo nito ng patungan. At dito naman sa ating oven ay lulutuin ko po ito sa may preheated 160 degrees Celsius sa loob ng 60 minutes. Medyo mahaba talaga yung ating time baking dito kasi ay mababa lang po yung kailangan po natin dito na init ng ating oven. Lalo na pag makapal or malaki yung ating hulmahan. At ito na mga ga, paghiwain po ninyo ito ay kailangan na totally na malamig na po talaga bago po ninyo ito hiwain. At kailangan na ito'y malamig na bago po ninyo ikuhanin sa hulmahan. At ito hindi po natin ito pwedeng hiwain kasi hindi po ito atin. At hanggang dito lang po yung ating video. Maraming salamat at bye-bye!